Kasama sa mga pinag-uusapan ngayon sa buong mundo ang isang pangyayari na talagang nagpagimbal sa Estados Unidos. Kamakailan lang ay sinubukang i-assassinate ang dating presidente ng Amerika na si Donald Trump habang ito ay nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati sa isang campaign rally. Ang pangyayaring ito ang gumulat sa mundo at nagbigay katanungan sa iba't ibang haka-haka patungkol sa sikretong itinatago sa likod ng masalimuot na kaganapan. Sino at ano ba talaga ang balak ng nagtangka na pumatay kay Trump? Totoo nga ba na ito ay kagagawa ng kanyang kalaban sa politika na ngayon ay nalalapit na ang eleksyon ay talagang nainit na ang labanan para sa pinakamataas na posisyon ng pinakamalakas na bansa sa kasalukuyan, umakulay na entablado ng kapangyarihan? Saan hahantong ang usapin na ito at ano nakatagong lihim sa likod ng bumaril kay Donald Trump? Ito ang ating aalamin. Ang campaign rally ni dating Pangulo Donald Trump sa Pennsylvania ang tumatak sa lahat ng mga campaign rally na kanyang nagawa. Paano ba naman kasi habang nasa ika-6 na minuto siya ng kanyang talumpati ay sunod-sunod na putok ang narinig sa paligid. Agad na nagpulasan ang mga tao sa paligid na parang hindi alam ang gagawin. Malalakas na sigawan at mga iyakan ang sumalubong sa mga security na naunang umakyat upang siguraduhin na ligtas si Donald Trump. Matapos ito, nakumpirma nila na ang mga pagputok ay hindi lamang sinadya kundi talagang itinarget kay Trump. Sa madaling salita, balak siyang patayin. Labis itong ikinagulat ng lahat ng mga manonood, pero mas ikinagulat nila nang malaman na tinamaan din si Trump sa kanyang tenga na naglabas ng napakaraming dugo na agad niyang tinakpan ng kanyang mga kamay. Sa ulat rin ng CNN, sinabi nito na sa isang nakakabahalang pangyayari sa rally ni Donald Trump sa Butler, Pennsylvania noong Sabado, 2 individual pa ang tinamaan ng bala at ngayon ay nasa stable na kalagayan ayon sa Pennsylvania State Police na naglabas ng opisyal na pahayag noong Linggo. Kinilala ang 2 biktima bilang si David Dutch, 57, mula sa New Kensington, Pennsylvania at si James Copenhaver, 74, mula sa Moon Township, Pennsylvania. Bukod dito, kinumpirma rin ng pulisya ang pagkamatay ni Cory Comperatore, 50 years old, matapos harangan nito ang mga bala na dapat tatama sa kanyang pamilya. Ipinahayag ni Pennsylvania Governor Josh Shapiro ang pagkakakilanlan ni Comperatore. Tukuyin ng Marine Corps League of Pennsylvania Incens si Dutch bilang isang komandant sa organisasyon nito sa Westmoreland County. Ayon kay MCL Vice Commandant Matt Popovich, sumailalim si Dutch sa 2 operasyon matapos tamaan sa atay at dibdib. Sa kasagutan, ang komisyoner ng Pennsylvania State Police na si Colonel Christopher Paris ay nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Patuloy ang pagsasagawa ng investigasyon ng Pennsylvania State Police kasama ang iba't ibang tanggapan at ahensya upang matukoy ang totoong kahulugan ng pangyayari at ang pananagutan ng mga sangkot. 8 bala ang nakumpirma na pinaputok ng gunman. Isa rito ang dumaplis nga sa tenga ni Trump. Agad na sinugod ang dating Pangulo at isinakay sa sasakyan, subalit bago pa ito maisakay, nagsenyas pa si Trump sa mga tao habang nakataas ang kanyang kamay at tila sinasabi ang salitang fight na talagang tumatak noong araw na iyon. Pinapakita nito na sa kabila ng nangyari sa kanya ay tuloy lamang ang laban at hindi siya mapapahinto nito sa pagtakbo nilang Pangulo muli. Ayon naman sa mga nakasaksi sa pangyayari, isang ina at anak mula sa Hubbard, Ohio ang nagkwento patungkol sa pamamaril at nagbahagi ng kanilang mga damdamin hinggil dito. Si Donna Hutz at kanyang anak na si Joe ay naglakbay para dumalo sa rally at narating ang lugar ng madaling araw. Nang maganap ang insidente, matapos marinig ang putok ng baril, agad silang bumaba sa kanilang upuan at nagtago para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila ng takot at kaba, nagawa pa rin ni Joe na bigkasin ang mga salitang, "Bill, bumaba ka," upang maipaalam sa ibang tao sa paligid ang kahalagahan ng agarang pagkilos para sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang pagtutulungan at mabilis na aksyon sa gitna ng delikadong sitwasyon ay nagpakita ng kanilang determinasyon at awa sa kapwa. Patunay na sa oras ng pangangailangan, ang pagsasama at pagtutulungan ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kabutihan sa gitna ng anumang mapanganib na sitwasyon. Ngayon, nasa ligtas ng kalagayan si Trump at naglabas na rin ng pahayag patungkol sa nangyari sa kanya.
Sa kabila ng mga ito, isang lihim ang nasagot sa nangyaring insidente. Ito ay ang pagkakakilanlan ng suspect na bumaril kay Trump. Lumutang ang pangalan ni Thomas Matthew Crooks, isang kabataan na nasa edad 20 years old. Ang FBI ang nagtukoy sa kanya na armado ng AR-style rifle na siyang nagsagawa ng karumaldumal na insidente sa Butler, Pennsylvania, kung saan isang tao ang nasawi at 2 pa ang nasugatan. Ang bumaril na si Crooks ay kinilalang tubong Bethel Park na may mga kilometro ang layo mula sa lugar ng pangyayari. Kaugnay sa personalidad ni Crooks, siya ay isang dating estudyante sa Bethel Park High School at isang hardworking na miyembro ng lokal na kusina ng nursing home. Nagtapos rin siya ng associate degree sa engineering science sa Community College of Allegheny. Bagamat siya ay rehistradong Republikano, nabanggit din na nag-donate siya sa isang liberal campaign group noong 2021. Bilang isa ring miyembro ng Clairton Sportsmen's Club, nag-aaral si Crooks ng marksmanship at may access sa mga pasilidad para sa pagpapatakbo ng baril sa kanyang alias na may mga target na hanggang 171 metro ang layo. Ayon sa mga autoridad, binili niya ang bala na ginamit sa pangyayari sa araw ng rally. Ang mga detalye na ito ay nagbibigay ng masusing pagtingin sa personalidad at mga aktibidades ni Crooks bago ang trahedya na kanyang isinasagawa. Sa kasalukuyang pagtakbo ng investigasyon, hindi pa maikakaila ang tunay na motibo sa likod ng pamamaril na naganap sa Butler County Fairgrounds. Ayon sa mga opisyal na nasa briefing tungkol sa insidente, nabanggit na binisita ni Crooks ang lugar ng pamamaril bago ang pag-atake at nagpapakita rin sa kanyang telepono ng mga sintomas ng isang depressive disorder. Isa pang aspeto ng kanyang digital na aktibidad ay ang paghahanap ng mga larawan nina Donald Trump at President Joe Biden. Noong July 15, iniulat ng FBI na matagumpay nilang na-access ang telepono ni Crooks at patuloy na sinusuri ang nabuong ebidensya sa pag-aaral nila ng insidente. Ang pamilya ni Crooks ay lumalahok din sa pagsisiyasat ayon sa mga autoridad. Tinukoy rin ng CBS na may tawag ang pulisya sa ama ni Crooks pagkatapos ng pangyayari, subalit hindi pa lubos na naiintindihan ang detalye ng naturang tawag. Sinabi ni FBI Director Christopher Wray sa mga opisyal ng US na higit sa 200 panayam at pagsusuri ng 14,000 larawan ang kanilang isinagawa sa kasalukuyang yugto ng investigasyon. Habang naniniwala ang pulisya na si Crooks ay kumilos mag-isa, patuloy pa rin silang nag-iimbestiga upang matukoy kung may mga kasama siya sa rally o kung may iba pang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin. Ang proseso ng investigasyon ay patuloy upang maging makatarungan at komprehensibo sa pag-unawa at paglutas sa pangyayaring ito. Isang mahalagang bahagi ng kabuuan ng kaganapan sa pamamaril kay dating Pangulong Trump ay ang salaysay ng isang saksi na nagtuturo sa lalaking pinaniniwalaang si Crooks na nakita sa bubong ng isang gusali ng may hawak na rifle bago siya binaril si Trump. Ayon kay Greg Smith na nagpahayag sa BBC, siya ay isa sa mga nagbigay ng impormasyon sa mga pulis at Secret Service hinggil sa presensya ni Crooks sa bubong. Lumitaw ang mga video na nagpapatunay sa kanyang salaysay kung saan makikita na ang mga rally-goer ay sumisigaw sa pulis upang itaas ang kanilang kamalayan sa sitwasyon. Sa footage na nakuha ng TMZ, mababaliwala ang sandali kung kailan nagsimula ang pagbaril. Ayon sa mga opisyal, ginamit ni Crooks ang isang AR-style rifle sa pagpapaputok na humigit kumulang 443 feet o 135 centimeters ang layo mula kay Trump. Sa pangyayaring ito, isang tagasunod ng Secret Service ang rumesponde at pumatay sa mamamaril upang pigilan ang panganib. Maipapakita sa sumunod na mga video ang mga armadong opisyal na lumapit sa katawan sa bubong ng gusali, nagpapatunay sa kabayanihan at kahandaan ng mga otoridad na respondente sa pangyayari. Napatay rin naman si Crooks kalaunan ng mga sniper ng security forces. Ang mga detalye at mga uri ng ebidensyang nakuha mula sa mga video, salaysay ng mga saksi at mga pahayag ng tagapagpatupad ng batas ay naglalarawan ng mga pangyayari sa loob ng mga crucial na sandali bago ang trahedya na nagresulta sa pagkamatay ng isang rally-goer at sa pagkasugat ni Trump at 2 pang tao. Sa kasalukuyan, ang US Secret Service ay nakararanas ng tanong hinggil sa mga pagkukulang na nagbigay daan sa shooter na magpapaputok mula sa isang bubong malapit sa rally. Ang mga investigasyon ay nakatuon sa mamamaril at sa aktwal na pamamaril,
Kasama na rin ang mga detalye kung paano naganap ang trahedya na sumagip sa buhay ni Trump at iba pang mga dumalo. Sa harap ng pangyayaring ito, si Trump ay patuloy ang kanyang paglabas sa publiko kahit may sugat sa kanyang katawan. Patunay na ang insidente ay hindi hadlang sa kanyang determinasyon at posibilidad na magpatuloy sa kanyang mga gawain at paglilingkod. Sa huli, walang makakapagsabi kung may kinalaman ang Democratic o ang Pangulo ng Amerika na si Joe Biden sa assassination kay Trump, subalit anuman ang kalabasan nito, mukhang si Trump ang nakinabang sa ganitong pangyayari. Dahil sa kanyang pagkakaligtas, mukhang mas lalong lumakas ang kanyang advantage sa nalalapit na eleksyon, at ito ang dapat nating abangan.